Ayun! Pasensya na, late tayo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, saan man panig kayo ng mundo, magandang araw sa inyo! Pasensya naman ha, at late tayo eh. Inaayos pa natin yung ating computer. Game na! Hindi, pero syempre bago tayo magsimula, no? Yeah, welcome sa isa na naman nating live stream na kung saan syempre maghahatid lang tayo ng mga maiinit na balita. Syempre magko-komentaryo din tayo at bibira tayo, mabirahan PH nga eh. Syempre, batian tayo, press 1 na para pampagana. Let's go! May ano ba? May sound effect? Wala naman eh, no? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung umu-okay ba yung sound effect natin o hindi. Tingnan nga natin, but pag road for main. Hindi ko alam. Ewan ko kung meron ha. O yan ha, siyempre batian na tayo para makalarga na tayo at malalim na ang gabi. Ma'am Virgie Badjola, Boss Rolex 41139, ako haba. Ma'am Del Rosario, si Reza 4, siyempre, shoutout sa inyo. Ma'am Mama Love, shoutout. Ma'am Annalyn Ando, Ma'am Rewi Market, Ma'am Boss Delphine Garay, Ate Tiger Eyes, ayan, shoutout. Ma'am Brenda Barton, Ma'am Viola, nabati na natin. Boss Tommy ng Cereza Force, Boss Rolex, Ma'am Joanna, syempre ang ating member. Ma'am Joanna Berliner. Yan. Boss Odi Lennon. Okay naman. May sound effect ba? Sigurado ka ha? Boss PJ ha? Anyways, matagal naman na tayong hindi nakakapag ganun-ganun eh. Diba? So, pasok na natin yung yung una nating topic. Okay. Meron naman. Malakas, baka ugong lang na naman. Palakpakan. Okay. What is that? Ito. Unang topic natin, no? Kamakailan nga, alam nyo naman no na etong si Aimee nagsalita. 'Di ba dun sa platform na kung saan hindi yung ang tinatanong ko yung sound effect ha. Ang etong si Madam Aimee Marcos na hindi daw Marcos, ewan ko sa kanila. Pero yun yung etong gustong pabulaanan dito eh. No, yung pagsabi ni yung etong si Aimee nawala na ako sa train of thought ko. Ulit! Take 2, cut mo rin ha. Hello ha. Editor, cut doon ha. Hindi, ito. Kamakailan nga, no, nung last weekend na kung saan hindi natuloy yung rally ng Iglesia ni Cristo sa pangatlong araw. Kasi nga, etong si Aimee nagsalita. Yun daw yun. Kasi that's another issue. Pero ang tukuyin natin dito, kasi yung sinabi niya na addict si PBBM, kanina lang, nagkaroon ng press conference ang ating mahal na Pangulo. No? Kaya, doon sa press conference niya, eto nga, yung pagkakasabi dito sa news. Sinagot na ni PBBM, natanong siya, ano yung masasabi mo? Sabing ganon sa Pangulo. No? Doon sa, ano nga raw,
talumpati ng iyong kapatid na mahaba ang baba. Parang gano'n. Hindi natin word for word pero parang gano'n. Sabi dito, niresba ka ni Senator Amy Marcos. Hindi. Mali na. Hindi, sabi kasi ni PBBM, nung tinanong siya, ano masasabi? Alam mo, yung kami ng mga we are worried for her. Nag-aalala. No? Sila PBBM. Not only him, but pag sinabi niyang kami, nag-worry kami na family niya, and yung mga friends. Kasi parang hindi na siya yun. Yun yung sabi. Sabi niya, the lady you see talking on TV is not my sister. Yun yung sabi ni PBBM. Oh. Alam nyo, yung mga ganyang salita, pag talagang bobo ka, no? Ang dami nilang yung interpretasyon nila, ang dami, ang layo. Napakalayo ng ng mga interpretasyon nila. Hindi ko alam kung sinasadya ba nilang ilayo o talagang mga medyo walang takmao. Kagaya nito, no? Niresbakan ni Senador Amy Marcos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pahayag nito na ito hindi raw si Amy ang kapatid niyang nakikita ng mga Filipino sa telebisyon. Nagugat ang sagutan ng magkapatid nang ibinunyag ni Amy na lulong na sa illegal na droga si Marcos Jr. Itong abantin to, hindi ko rin alam kung sinong may... Minsan talaga hindi alam niyo naman yung bias natin eh. Loyalista tayo, no. So minsan talagang pagka medyo sablay-sablay yung mga wordings na ginagamit na ka na, no? Na nabubuisit ka na kagad. Ito mo nagsagutan na magkapatid. Betlog din tong tinanong lang eh. Sumagot lang eh. Although nagsagutan pero matagal na hindi. Alam niyo yun, para pasabihin na nagsagutan yung magkapatid, I'm definitely sure yan lang yung sasabihin dyan ni PBBM. Ayaw niya na nga magsalita kung maaari. Talagang tinanong lang and he felt obliged na sagutin, pero I'm pretty sure one time lang yan. Oh. Nag-ugat ang sagutan na magkapatid. Ang buisit na yan. Isang beses lang nagsagutan na. Kaya yung mga ibang dilawan nagte-take advantage. 'Di ba? The likes of Christian Isguera, ano sabi ni Christian? Kayo nga magkapatid, tigilan niyo yung pag-aaway niyo sa sa media. Hindi naman nag-aaway yung magkapatid eh. Inaaway siya ni Amy. Oh. Kayong mga dilawan kayo, easy. Relax. Kala ko magkakampi pa tayo. Pag hindi tayo nagkampihan, pag hindi tayo nagkampi, hindi nyo kayang ipanalo ng kayo lang. Kahit sinong ipatakbuhin nyo, hindi nyo kayang ipanalo ng wala kami. Kaya dapat, easy lang kayo. O ito ano sabi rito ni Amy? Bongbong ako to. Kung ano-ano nakikita mo, ading, patunayan mong mali ako, gusto kong mali ako. Ang dami ding nagkiklaim pa na iba na mga kupal. Ano sabi nung iba? Na mga nagkiklaim, na kesyo, si ano kasi yan eh. No? Ang pakiwari daw nila sa pagsabi ni PBBM, pinapatutsadahan daw na hindi siya tunay na kapatid. Matpatay tayo dyan. Sabi, saan nang galing yun? Saan galing yung pag-aakala nyo na naknanteteng Parang nung interpretasyon nila kay Tol Sandro, ano sabi? Ay, sabi ni Sandro, hindi ka raw tunay na kapatid. Ang pagkakasabi, ang linaw, hindi ganyan umakto ang isang kapatid. Di ba? Mas, kung hindi man yon verbatim, mas ganun yung direksyon. Yun yung nilalaman nung sinabi ni Congressman Sandro.
Ito naman, ang nilalaman dito, the lady you see talking on TV is not my sister. Hindi niya sinasabing hindi niya kapatid. Ang ano niya, malamang hindi yan si Aimee. Kasi hindi ganyan gumalaw si Aimee. And kung papanoorin nyo, 4 years ago, nung okay pa sila, talagang si Aimee, yung brilliance niya, talagang pwede mo talagang suportahan ng mga loyalista. Napaka-brilliant, napaka-talino, napaka-maasikaso sa mga anak. All of a sudden, bam, wala na hindi na yun Kaya nasabi ni PBBM, di na yan yung kapatid ko. Ano naman sagot na ito? Bongbong, ako to. Hindi, kay Aimee, actually okay pa No? Ako to. Tapos ngayon, ang interpretasyon, nag-hallucinate daw si PBBM. Yan yung pinapakalat nila. Nag-hallucinate si PBBM. Bakit? Anong i-hallucinate ni PBBM? Dito, sa Birahan PH, ilang beses na namin pinatunayan na lahat ng mga sinabi ni Aimee, laglag, lagapak, kalaboso, tae-tae. Tapos bibintangan nyo kami ng ganun-ganun lang? Wala lang, ipapagpag nyo lang yung katwiran na nag-hallucinate, ganun. Isa pa tong sino ba yan? Si Roque. Yun yung pinapauso niya, nag-hallucinate daw si PBBM. Patay. Ito, isa pa to. Isa pa tong tukmol na to. Ano sabi rito ni in connection with our wait lang, ba't nangyari? Ano sabi rito? Bongbong, ako to. Siya daw pala yun Kung ano-ano ang nakikita mo, ading, patunayan mong mali ako. Gusto kong mali ako. Biruin mo yan kung hindi ka naman eng-eng. Ito talagang si Aimee, sinira mo na yung Maganda sana yung content ko dun sa banat sa channel nating isa Kung hindi lang medyo sira yung computer natin kaya medyo siguro mga 3-4 na araw pa bago tayo mag-live doon. Itong computer natin gamit ko yun sa anak ko Ganda sana ng natin, papakita ko sana yung mga dating mga videos kung saan okay pa sila magkapatid, okay yung pamilya. Para patunayan na walang bakas ng pagiging adik si PBBM. Si Congressman Sandro, wala din. Nung pinuri si PBBM ng mga classmates niya. Na talagang hindi daw ginamit kahit kailan ni PBBM. Yung pagiging anak siya ng presidente. Kaya madali daw nakikipag-argumento sila. Tapos mabait na kaibigan. Tapos yung mga ginagamit nila mga videos, yung picture na kung saan kasama ni PBBM si Dasa. Tapos ginagawa nila, nilalagyan nilang misunderstood lang din si Boy Dasa kasi dahil nga dun sa dahilan nung kung bakit siya Kita mo. I'm pretty sure the strategy of the admin or PBBM is that to let it die down. Kaya lang, may nagtanong and yan yung first time na tanong and I hope yan na rin yung huling sagot ni PBBM dyan sa tanong na yan. Hindi nyo pwedeng pilitin yung mahal na Pangulo natin na sumunod sa gusto nyo na kabalbalan, na magpa hair follicle or whatever. Hindi yan. Hindi nyo mapapasunod si PBBM dyan.